All praise to the Most High, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai. Honor to the elders of True Nation Select Congregation Philippines. Shalom, we are True Nation Select Congregation Philippines. Shalom. Manila. Nabati natin ang ating mga kapatiran sa Cebu, sila Brother Goody, Abad, ang mga kailang family. Happy Sabbath po sa lahat ng Israela na alat sa scattered all abroad. Shabbat Shalom, Kam, Yisraela. Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Muli, dito po kami. Ako po ang inyong lingkod na sasalita po ngayon si Brother Yaman. Tapos sa aking mga kapatiran, Kuya Rai, Steven, Brother Art, Philip, kami pa dito sa Manila. Maraming salamat. Ay pang tutulungan na ating pag-aaralan yung katang gathering po. Yung ano po yung gathering na sa ating salita, gathering, ibig sabihin, sasama, pagtitipon, kung ano po ba talaga siya. Kasi po meron pong mga paniniwala na yung pagtitipon daw, ito raw yung kapag kailangan sa araw na ganito na pupunta ka sa kanila. Kasi obligado kasi sinabi raw sa verse na to na magtipon. Basahin natin dito sa Hebrew chapter 10 verse 25. Hebrews 10, and verses 20. English ba? O Tagalog na? English ba? Cast not away, may 25. So, Hebrews 10, sabihin ko. Hebrews 10 verse 25. Hebrews 10, verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kan. Sa Tagalog bro, natin para mas maunawaan natin. Hebrew chapter 10 verse 25. At huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kan. Sabi po doon na huwag po daw natin kalimutan ng ating mga pagtitipon. Tapos yung mga iba't ibang religion po, ginagamit po ito na verse na eto, sabi dito, kailangan magtipon-tipon, magsimba tayo. Sabi nila yan eh. Tapos tayo naman hindi natin alam, kailangan magsimba, no? Magsisimba tayo. Pero ano po ba talaga yung pagtitipon na tinuturo ng Biblia sinasabi? Kasi sinabi nga naman na magtitipon, pero ano po ba yun? At saan po ba yun ang mga kailangan namin gawin? Ano po ba tinuturo ng mga pagtitipon na yun? Yung mga pagtitipon po na yan, tumutukoy po yan sa mga pista po, sa mga pista. Kaya sinasabi po doon na sa Leviticus chapter 23, example natin yung Passover, nandiyan yung mga gathering natin, mga ganyan pangyayari. Yan ang tinutukoy dyan na gather. Basahin natin yung Leviticus 23. 23, verse 23. 23 verse 4. Leviticus chapter 23, verse 4. These are the feasts of the Lord, even holy convocations, which shall proclaim in their season. Kaya siya, holy convocation siya na sa Tagalog. Levitico chapter 23 verse 4. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Pasko na nagaganapin sa gabi na ika-14 na araw ng unang buwan. Ayan, verse 4. Yung holy convocation, ibig sabihin, banal na pagtitipon yan siya, ibig sabihin. Pero medyo sa translation, pero the holy convocation na narinig natin, mga banal na pagtitipon, yan ang tinutukoy na hindi po siya, porque sinabi sa Hebrew 10:25 na, o kaya magsimba kayo, sabi kayo sa amin, kasi sinabi dito na huwag kalimutan yung mga pagdalo ng mga churches, yung mga pagtitipon, dito kay kagad ng mga religion yun na kanilang pagtitipon yun. Pero sa Biblia po, pag sinabi mong pagtitipon, yun po yung mga tumutukol sa mga pista. Lahat po ng pista nung binigay po ng may lika,
palagi pong may pagtitipon sa unang araw, sa last day, sa grade 8 day. Palagi po yung merong pagtitipon. Pag Passover, sa verse 5, nakikita natin yung pag Passover, may pagtitipon, verse 5. Leviticus 23, verse 5. In the 14th day of the first month, at even, is the Lord's Passover. Levitico chapter 23 verse 5. Ang pista ng Pasko na nagaganapin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Kan. So tuwing 14 days, sasabi doon na magtitipon tayo para gaganapin siya. Magtitipon para ganapin ang Passover. Hinanap din niya ng Messiah nung siya ay naparito. Tapos yung unleavened bread, sabi din, magtitipon din sa verse 6, sabi din. And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days ye must eat unleavened bread. In the first day ye shall have an holy convocation. Ye shall do not servile work therein. Yan sabi, on the first day of unleavened bread, meron na namang pagtitipon. Meron na naman daw pong pagtitipon sa Passover, meron pagtitipon sa gabi. Pagdating din ng unleavened bread, meron din pagtitipon. Kasi ang mga pagtitipon na yan ay ilalagay ng ating may lika. Yung pagdating sa Hebrew, nakasanayan na nila yan. Palagi silang nagtipon talaga. Kaya yung itong mga reliyon, ginamit ko na, magtipon. Simba na naman tayo sa Kailangan yung mga pagsimba na yan kasi sabi sa Hebrew, kailangan magtipon-tipon. Wala namang ibang pagtitipon, kundi doon lang sa simbahan namin nung una-una nilang turo pero hindi nila alam kung ano ba yung pagtitipon na yun. Tumutukoy po yun sa mga pista. Meron din sa Pentecost, verse 21. Come on. Leviticus 23, verse 21. And ye shall proclaim on the self-same day, that it may be an holy convocation unto you. Sa Pentecost din, meron din. Sa Tagalog, Sa araw ng iyon, tatawagin kayo ng isang banal na pagtitipon. Isang may walang nagtatrabaho. Ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Habang panahon po yan siyang kinikip na sa mga panahon na yan, kailangan nating magtipon kasi inutos po yan ng ating may likha. Yan po ay tumutukol sa Pentecost naman. Sa trumpet, meron din pong tinutukoy na pagtitipon. Nasa verse 24 naman. Verse 24. Leviticus chapter 24. 23, verse 32. 24. Verse 24. Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, and holy convocation. Yan. Tagalog up, para mas mo naman natin. Levitico chapter 23 verse 24. Sabihin mo sa mga Israelita na unang araw ng ika-7 buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng iyong pagtitipon. Ihudyat ito sa pamamagitan ng mga trompeta. Yan. Sa verse Bishop Trumpet, meron ding pagtitipon tuwing ika-7 buwan. Meron ding pagtitipon na sinasabi kasi nga po muli na sa bawat pagtitipon, sa bawat feast, palagi po tayong magtitipon. Hindi po ulit yan tumutukoy sa ating mga reliyon na ito ang tinutukoy na pagtitipon, magsimba po tayo, hindi po mali po. Ang tinuturo po ay ang kanyang mga pista. Lahat po ng pista ng may likha na itong ating mundo na ginagalawan. Nasa Leviticus chapter 23 po nalagay. Gusto po nating malaman. Sa Day of Atonement, verse 27. Verse 27. Also, on the 10th day of the 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. Sa Tagalog. Levitico chapter 23 verse 27. Ang ika-10 araw ng ika-7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na ito, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Sa Day of Atonement, meron ding banal na pagtitipon. Magagather din tayo. Palagi po yan sa bawat pista. Tapos nakalagay po dyan kung matututo natin na kung ano siyang month, ano siyang araw, ano yung mga gagawin natin.
nakalagay po dyan na sa Leviticus. Malalaman natin sa ating pag-aaral din sa gamit ng Biblia. Sa Feast of Tabernacles, meron din sa verse 34. Verse 34. Speak unto the children of Israel, saying, The 15th day of the 7th month shall be the Feast of Tabernacles, for 7 days unto the Lord. Levitico chapter 23 verse 34. Sabihin mo rin sa mga Israelita mula sa 15 araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw niyo itong pagdiriwang. Ang unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. So, yun. Sa bawat place, palagi pong may pagtitipon. Hindi po yan ulit tumuturo sa magsisimba tayo paglinggo dahil ayan ang unang-unang batayan ng ordinaryong mamamayan. Sabi, ituro nila na, may banal tayong pagtitipon, hindi ka na nag-church, kapatid. Sa ganyan, mag-preach sila. Kailangan, hindi po pwedeng sabihin na, sabihin pala, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng umatin kasi sabi dito, merong kailangan ng banal na pagtitipon eh. Sabi yan pa sir, pero papalawanan natin yung banal na pagtitipon na yun. Ito pong mga feast. At syempre yung Sabat, kasama din siya dyan. Pero ito muna yung Messiah, kung ginaganap din ba ng Messiah, ginaganap syempre sa John 2:13. Ang mga banal na pagtitipon mo, nag-gather din ba siya? Kaya basa sa John 2 and verse 13. John 2. John 2. John 2:13. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. Ayun. Tagalog na. 1 chapter 2 verse 13. Malapit ng Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Yahweh sa Jerusalem. Sabi na, lapit na kayong Pasko, kaya pumunta siya sa Jerusalem para magtipon. Nag-gather din siya. Kahit siya mismo, sinusunod niya yan. Kahit ng kanyang magulang. Luke 2:41. Luke 2:41. The book of Luke chapter 2 and verse 41, and it reads, Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Tagalog. Luke 41. Luke chapter 2, 41. Lucas chapter 2 verse 41. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Yahushai ay pumunta sa Jerusalem. Sabi po doon, malinaw naman na at ang kanyang mga magulang, umupunta para po magtipon, para ganapin yung Passover na panahon ng Pasko sa Jerusalem, nagtitipon po sila. At lahat po silang mga Hudyo ginagawa po nila yan sa, latagpuan natin sa John chapter 11 verse 55. It's the book of John, chapter 11, verse 55. And the Jews' Passover was nigh at hand, and many went out of the country up to Jerusalem before the Passover to purify themselves. 1 chapter 11 verse 55. Nalalapit na ang pista ng Pasko.
Maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaswa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Diyan makita natin na lahat sila, nagtitipon sila, mabalik sila sa Jerusalem para ganap yung Pasko. Iglilinis lang alang mga sarili para sa pagtitipon na yan. Dahil yan pang tinutukoy na pagtitipon sa Biblia, hindi po yung sinasabi ng mga lahat ng religion, gagamitin nila yung verse na yan, tapos ikakapit yung simbahan nila. Kung ano mang simbahan, ikakapit nila yan na kailangan. Hindi mo pwedeng, hindi ka umatin kasi sabi dito, kailangan ng mga banal na pagtitipon. Pero hindi nila alam kung ano yung banal na pagtitipon na tinutukoy. Ito po yan, saka po yung Sabat, kasama po din dyan ang Sabat. Isa yun siyang banal na pagtitipon. Leviticus chapter 23, verse 1. It's the book of Leviticus chapter 23, verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations. Even these are my feasts. Verse 3. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest. Leviticus chapter 22, verse 23. Sinabi ni Hawa kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit mamamahinga kayo sa ikapitong araw. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Saan man kayo naroon, iyo'y araw ng pamahinga para kay Yahweh. Ayun, kahit sa Sabat, meron din tayong pagtitipon na sabi na 6 days ka magtatrabaho, pagdating din naman ng araw na, ang Sabat, magtitipon din. Tapos, yun, mag-aaral ng kanyang salita. Saan natin sa Luke 4:16, kung ano bang mga ginagawa sa Sabat. Sa Luke, chapter 4, verse 16. Kasi ang ating Misaya, ganyan niya yung ginagawa sa Luke 4:16. Okay na? It's the book of Luke, chapter 4, verse 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. Lucas chapter 4, verse 16. Umuwi si Yahweh sa Nazareth na kanyang nilakihan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. Sabi doon na araw ng pamahinga, ating Mesaya mismo, pinakita niya kung anong dapat natin gawin. Pumasok siya sa sinagoga, nag-ipon sila, tapos bumasa sila ng mga kautusan. Diba? Napakita ng ating Mesaya kung paano natin magagawin. Magsasama, mag-aaral ng kanyang mga salita kapag Sabat. Kasi meron pong panahon ng kanyang araw ng pagmamahinga. Yan po yung araw ng Sabat. Ang salitang Sabat, Sabado, yan. Kahit i-research sa mga Google Translate nyo sa internet. Yung Sabado, Sabat po yan na tinutukoy a day of rest. Acts 13:44. Acts 14, verse 4. 24. 13:44. 14:44. This is the book of Acts, chapter 13, verse 44. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Okay. Ang Tagalog na. Gawa chapter 13, verse 44. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng alahayan. Kan, diba? Sabi doon na araw ng Sabat, nagtipon ulit sila para makinig ng salita ng ating may likha, ang kanyang mga kautusan.
Binubulay-bulay nila, pinag-aaralan nila, pinapakinggan nila, nag-aaral sila sa buhay nila, sa kanilang mga buhay dahil yan pong dapat na gagawin sa mundo habang inaantay natin siya sa kanyang pagbabalik. Tapos, yung church, Acts 14:27, yan natin kung ano. Kasi inaano nila na yung church daw, na pupunta tayo sa church, doon tayo magtitipon. Yan natin dito sa Acts 14:27, kung ano yung church na naggaga, kung nagtitipon. Kan? The book of Acts chapter 14 verse 27. And when they were come and had gathered a church together, they rehearsed all that God had done with them, and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. Tama. And then, gather the church. Tagalog lang. Gawa chapter 14 verse 27. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng alahayag sa pamamagitan nila at kung paano binuksan niya ang daan upang makapagpanampalataya ang mga itim. Yan, sabi doon, tinipon daw yung iglesia. Kaya ba nating tipunin ang mga building nila para pagsama-samahin, di ba? Hindi. So tumutukoy po yung iglesia sa isang tao na siyang mga nagtitipon sa araw na ito. Hindi po siya talaga tumutukoy sa building, sa mga gusali. Kasi ang hirap naman natin i-gather ang mga iglesia. Sabi doon sa English, gather the church. Kaya ba natin buhatin yung mga building natin na pagsama-samahin para pagtipon-tiponin? Diba? Kaya tapos dito sa Tagalog, sabi yung mga iglesia raw magtipon-tipon. Eh yung sinasabi nila na, magtipon tayo sa iglesia namin, doon tayo pupunta. Pero sinasabi, yung iglesia, itipon din siya. Kasi ang iglesia, sila po yung tao rin na nagtitipon-tipon. Pag sinabi po ang iglesia, hindi po yan yung mga religion na tinuturo sa atin, mga nalalaman natin. Kundi mga tao po yan na nagtitipon-tipon sa mga peace, mga Israelites po talaga. Dahil sila po yung nutusan na kung paano po yun ititipon, kung paano mga gagawin. Sila, sa kanila po yan binigay. Roma 16 verse 5. Pagkatapos nito, ako na mag-i-end ko yung sasabihin ako. Romans chapter 16 verse 5. Likewise, greet the church that is Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruits of Achaia unto Christ. Tagalog lang, para. Roma chapter 16 verse 5. Ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Kan, sabi yung iglesia daw, nagtitipon sa bahay. Hindi naman natin pwedeng ipasok yung simbahan na building sa bahay, di ba? Sabi dyan na yung iglesia na nagtitipon sa bahay, ayun, yung sabi, magtitipon, magkakaroon tayo ng mga bahay, magkakaroon tayo ng pipiling lugar para tayo magtipon sa mga bahay. Hindi po sinasabing mga churches, kasi iglesia na nga, ipapasok sa bahay. Kaya ba natin gawin yung iglesia na ito, halimbawa, yung simbahan na ito, ipapasok natin sa... Kasi nagtitipon sa bahay. Ang hirap ipapasok yung isang building, ipapasok mo sa bahay. Hindi po yan kaya. Paano po natin yung ipapaliwanag? Patuloy po na yung iglesia, yung tumutukoy din sa mga tao na nagtitipon, kung paano nagtitipon. Kaya hindi ito yung sinasabi nila na punta ka sa church namin para magtipon-tipon tayo. Kasi sa Hebrews 10:25, sabi daw, huwag nating kaligtaan ang ating mga pagtitipon para sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya, ganyan po sila. Tapos yung mga peace natin, sinasabi rin kasi nila na, kasi nga, tinutungkol yung mga peace. Sabi nila na, wala naman na yung mga peace, bakit ba tayo magtitipon? Tapos na yan lahat Dito sa New Testament tayo sa Acts 2 and verse 2. Chapter 2. 2. Acts chapter 2 and the verses. Acts chapter 2, verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind,
and it filled all the house where they were sitting. Sabi sa Tagalog. Gawa chapter 2 verse 2. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagbunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Ayun, kasi yung araw po ito ng Pentecost na sa chapter 20 verse 1, yung pala yung verse ako nagkamali. Na sa araw ng Pentecost, in the New Testament, yung po yung nangyari na may dumating na hangin, nagtipon-tipon din po sila. Nakita dito, kung sasabihin kasi nila, ginanap na ng Messiah, wala na yung mga beast. Kasi ginanap niya na yan nung sa kanyang kamatayan sa krus eh. Kaya hindi na. Pero dito, mababasa natin, Acts 2:1. Napakilit nga. Acts 2 and 1. And when, Yeah. Yeah. and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Yun. Nung dumating araw ng Pentecost talaga, nasa isang lugar sila. Yun talaga yung nangyari, di ba? Tapos na yung kamatayan, pero bakit dito sa New Testament, nandiyan yung mga sinugo niya mga alagad, bakit nagkikip pa rin sila ng mga Pentecost, mga pista yan eh. Tinabi natin kanina yung Pentecost. Sa Leviticus 23 verse 21 na yung Pentecost, ganun ang gagawin na may pagtitipon. Sila, tipon din sila sa isang araw in one place. Meron din sa iba pa, ito sa Acts chapter 20 verse 6. Tungkol naman sa tinapay na walang pampalsa, piece of unleavened bread naman din ang ginawa nila dito na nagtipon pa rin sila kahit na tapos na pala sa Bisaya. Bakit sa mga New Testament na mga lagad, ginagawa pa rin hanggang sa Hebrew chapter 10:25 nga sinabi na Acts 20. magtipon-tipon. Acts 20 yun. Acts 20 verse 6. The book of Acts, chapter 20, verse 6. And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in 5 days, where we abode 7 days. Tagalog. Gawa chapter 20 verse 6. Kami na may naglayag mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang libadura. At dumating kami sa Troas ng ikalimang araw na natili kami roon ng 7 araw. Ayun, yung naglakbay sila Pablo sa Macedonia o Puntang Grecia. Pagtapos nung araw ng Piece of Unleavened Bread, saka na sila naglakbay. Ginanap muna nila tapos naglakbay sila. Ibig sabihin, ginaganap din nila. Kasi dyan, tapos na pala ng Messiah, pero ginaganap pa rin nila ang mga peace. Ngayon, kasi magtata kayo, bakit kami nag-gather, kinikip, kasi ginaganap din buhol nila yan eh. Diba? Nakita naman natin yung Pentecost, ginaganap nila. Tapos ginaganap din nila yung itong unleavened bread. Saka itong Acts chapter 20 verse 16. Saka natin ako ang nakalagay. 16. Chapter 20 verse 16. So, lang. The book of Acts, chapter 20, verse 16. For Paul had determined to stay by Ephesus, because he would not spend the time in Asia, where he tasted if it were possible for him to be at Jerusalem the day of Pentecost. Kat sa araw ng Pentecost sa Tagalog. Gawa chapter 20 verse 16. Ipinasya ni Pablo ang lampasan ng Efeso upang huwag na siyang maabala sa Asya sapagkat siya'y nagmamadali. Kung maaari, ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. At si Pablo, nung pumunta siya, karamihan sa mga churches na sinusunod nila sa Pablo, na hindi na raw kasi sumusunod sa utos, pero si Pablo, nagkikip din ng mga peace. Nagmamadali pa siya dito, sabi, para makahabol siya sa Jerusalem sa araw ng Pentecost. That's right. Kaya sabi, nagmamadali pa siya para makapunta siya doon. Ibig sabihin, gusto niya rin umating kasi alam niya na importante yun eh. Utos kasi yan eh. Importante yung ganapin yung mga peace eh. Kahit si Pablo, ginaganap niya yan. Tapos tayo, sabi natin, hindi. Si Pablo nga sabi, lamang lo eh. Ay, ba? Sabihin natin gano'n. Hindi po totoo yun pag sinasabi lang gano'n. Ang kautusan, palagi po yan, forever po yan. Hindi po yan mawawala. Mawawala tong mundo, pero ang kautusan, nandyan at mananatili yan. That's right. Kahit ang atonement na, atonement, di ba? Yung pagkamatay na natin Messiah, dahil yung atonement din na, na
pagbabayad ng sala kasi siya yung sumalo ng mga kasalanan kaya tayo nakabalik upang bumalik na sumunod sa kautusan, hindi upang ano yun yung grace abusuin Hindi natin siya kailangan abusuin porque nasa ilalim tayo ng grace. Nagkaroon ng grace para muli tayo makabalik at makasunod sa kautusan. Para muli natin itong ganapin. Sabi si Paul sa Acts 27, chapter 27, verse 9. Book of Acts, chapter 27, verse 9. Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them. Gawa chapter 27 verse 9. Mahabang panahon ang nakakalipas at mapanganib ng maglayag sapagkat nakaraan ang araw ng pag-aayon. Kaya pinagpayuhan sila ni Pablo. Yan, dumaan na lang yung araw ng pag-aayon, no? Pag sinabing araw ng pag-aayon, no? Yan po yung Day of Atonement. Mabasa natin yan sa Leviticus chapter 23 verse 27, kung anong araw siya ginaganap. Yan po yung araw ng pag-aayon, no? Meron pong isang araw na kailangan ganapin na magpipis tayo na may fasting. Yan po yung araw ng pag-aayon. Maliwan naman dyan ang sabi na araw ng pag-aayon, no? Sinabi niya ni Pablo na ginaganap niya rin kahit siya mismo. Muli, palawanag ko lang yung grace na sa Ephesians chapter 2, verse 8, na for it is by grace. Basta mga aki, palawanag lang natin na hindi sa pamamagitan ng grace. Kaya tayo hindi na kailangan sundin kasi sabi by grace, not faith, through faith. Ito, basahin natin ngayon at ilinaw natin. Basahin natin. Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any Tuloy-tuloy yung gantin. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan, tapos Tagalog ako para maintindihan mo. Efeso chapter 2 verse 8, verse 9. Dahil sa kagandahang loob ng alahayam ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng alahayam. Hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Yahushua upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at itinalaga ng alayam para sa atin noon pa mang una. Yun, sabi na diba na it is by grace sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig. Kasi dahil sa grace, sa biyaya ng Diyos, binigay niya yung grace. Yan, nagkaroon tayo ng kaligtasan para makabalik sa pamamagitan ni Kristo, ng kanyang pananampalataya sa Kanya, nananampalataya sa Kanya. Tapos yung 10, sabi doon na for we are His workmanship, diba? Ay mga kanyang kasama naman ng workmanship na gumagawa din ng workmanship para to do good works. Para gagawa din tayo na mabuti, ng mga good works. Ano ba yung mga good works na yun? Na sabi dyan na which God had before pa inordained na. Sinabi na noong paman na yun ang ating lalakaran. Isip natin dyan yung Deuteronomy 8:6. Saan ba tayo lalakad? Kasi sabi, by grace you faith to walk in it. Para dyan tayo lalakad eh. Deuteronomy chapter 18 verse 6. Doon tayo lalakad sa tinuro na it is by grace kasi bigay ng may kapal sa pamamagitan ni Kristo. Pero lalakad tayo dyan. Saan tayo lalakad? Deuteronomy chapter 8 and verse 6. Deuteronomy chapter 8, verse 6. Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in His ways and to fear Him. Tagalog. Deuteronomy chapter 8 verse 6.
Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Sabi sa English naman malinaw. Sa pagtali sa Tagalog lang medyo iba lang nag-translate. Pero malinaw naman sa English na you should walk in the commandments of the Lord and to fear Him. Kaya po tayo matatakot. Pag sabi ng mga tao na takot ka sa Diyos. Diba? Yan. Yan po ang mga example ng pagkatakot. Susundin natin ang mga utos. Diyan po tayo lalakad. By grace, through faith, na Messiah, tapos mag-walk na tayo ulit sa commandments. Hindi siya binigay yung grace para wala nang commandments, kundi para makabalik tayo sa mga utos. At pag nalaman natin yung mga utos, malalaman naman natin na may grace naman eh. Pwede namang humingi ulit ng hindi. Kailangan, sisikapin natin na baguhin natin sarili natin, ikikip natin, pagsisikapan natin. Hindi na natin naabusin yung grace na. Pwede namang maglapit na naman kung kasi tao lang naman dahil yan. Tapos sa New Testament, 2 John 1:6. Second John. 2 John 1:6. Kung saan tayo lalakad, sa Old Testament, nakita natin sa Deuteronomy 8:6 siya sa Old Testament. Sa New Testament naman sa 2 John, ikalawang 1. Tapos chapter 1 and verse 6 din. 2 1 and verse 6. Anak. The book of 2 John, chapter 1, verse 6. And this is love, that we walk after His commandments. This is the commandment, that as ye have heard from the beginning, ye shall walk in it. Ano sa Tagalog para mas manunan. 2 John chapter 1 verse 6. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ng ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Yan. Diba, sa English nakita natin na doon na tayo lalakad sa kanyang mga utos na iyon lang mamumuhay tayo kasi habang nilalakad natin yan, sinasabuhay natin yan sa ating mga buhay ang kanyang mga utos. Kaya sa Ephesians 8 na sasabing it is by grace through faith that you will walk in it. Yung mga kautosan, muli po tayong kailangan talagang lumakad dyan. Ayan pong ating mga gagawin. Diyan tayo ng ating buhay, ating sarili. Habang hinihintay natin ang kanyang pagbalik, nagkikip tayo sa kanyang mga kautusan at nananampalataya tayo sa Messiah. Revelation 14:12, last na. The book of Revelation, chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Yahweh. God, diba? Sabi ng saints. Ganun daw ang mga saints na naghintay na nagkikip sa commandments at merong faith kay Yahweh. Hindi lang nasabi natin na may faith tayo, pero hindi naman tayo nagkikip. O nagkikip naman tayo, wala naman tayong paniniwala sa Messiah. Tulad yung sinasabi nilang Israel ngayon na puro lang sila utos din doon. Wala naman silang paniniwala kay Kristo. Diba? Dito sinasabi na ang pagtitiis, ito na, tapos na. Ito na kailangan top of patience. Here's the patience of the sheep. Tagalog ako, ano ba yan? 14, 12. Pahayag chapter 14 verse 12. Kaya't kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nanatili sa pananalig kay Yahushua. Sabi, yung mga nananatili at nagkikip sa mga utos at nananampalataya sa ating Messiah King. Yahushua, nakakilala ng mundo na si Jesus Christ. Diba? Yun po, meron kong narigdagan sa ating kalit na Stephen. So, shalom. Dahil minsan lang tayo dito, habaan muna natin ng konti yung pag-aaral natin. Sa payag ni Bro Yaman, itunuro niya sa atin kung bakit may iba't ibang klase tayong gathering. Kasi may mga iba't ibang feast
dito naman sa may idadagdag lang ako sa mga pahayag. Sa binasa na kanina sa Hebrews 10:24-25, ito yung mga gagawin natin every time na magkakatipon tayo. Dito, mababasa natin sa verse 24, sinabi, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ito dito, sinabi talaga na every time magkakatipon tayo, isa din sa gagawin natin na papalakasin natin yung isa't isa. Magtulungan sa paggawa ng mabuti. Dito natin mapapakita ang pagmamahal natin sa ating kapwa. So every time may pagkakatipon tayo dito, yun, mag-a-advance sa isa't isa sa pamamagitan ng aral ng Biblia. Kaya yun po yung dapat natin gawin. Huwag natin pabayaan yung ating mga kapatid. Huwag natin hayaan yun. At huwag din natin kaligtaan ang mga pagdalo sa ating mga pagtitipon. At dito naman sa Colossus, basahin natin sa Colossus 3:16. Every time na magkakatipon naman tayo, gaya nito, or sa mga feast, sinabi dito, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa nang may buong karunungan, buong puso. Kaya every time na may Sabbath class tayo, may mga feast, dapat buong puso talaga yung pagtulong natin, paggabay natin sa ating mga kapatid. Kasi pamilya tayo dito sa Israel's community. Kaya yun talaga yung dapat natin i-apply palagi pag may Kaya sobrang importante ng pagtitipon kasi ito yung panahon kung kailan mas maihayag natin yung mga damdamin natin. Kaya ako pala tayo, nagkatipon tayo ngayon. Oo. Kaya alam talaga ni Yahweh na ano yung nakakabubuti sa atin. Kaya nga may mga feast tayo, may mga Sabbath class, kung saan dito tayo magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng pagturo ng Scripture. Kaya dito importante talaga na malaman natin na gaano ka-importante yung gathering, yung worship natin. Especially po yung mga feast ng The Most High. Need talaga natin na magkaisa para dun. Dito naman sa 1 Timothy 4:13, sinabi, habang wala pa ako yan, sabi ni Paul, iukol mo yung panahon sa pagbasa, sa kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Yun po yung ginagawa namin every time na may Sabat. Kami po ay nagtuturo, nagbabasa, kasi yun po ay utos din sa Scripture. Na every time may Sabat tayo, nagtuturo talaga tayo, gumagawa tayo ng mga holy convocation. Kasi yun po ang utos. At dito rin, sa church natin, sa pagka-gather natin, iwasan natin yung mga away-away. Dapat, yun nga, pag may gathering tayo, dapat sabi kanina sa binasa natin, magpaalalahanan tayo isa't isa. Diba? Palakasin natin yung isa't isa, hindi po division. Ayaw po ng damusay ng division. Ang utos niya po, mag-gather po tayo sa isang lugar. Kaya yun po ang dapat natin. At every time din na may parang nagkasala tayo sa isa't isa, kasi hindi may iwasan sa mga church na may bangayan sometimes. Ang sabi dito sa James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other. Ganun po yung dapat i-apply natin bilang Israelites dito sa community. Huwag po division. Every time na may gulo, dapat ayusin po natin, i-confess po natin sa isa't isa. Kasi dito po natin malalaman kung nasa atin mo talaga yung fruit of spirit. Kaya importante talaga na yung pagkakagaya ng ganito, kasi dito natin malalaman kung ano ba talagang dapat gawin natin every time may problema, every time na tingin natin may naghihina. Dito natin malalaman talaga na gaano ka-importante yung pagtitipon. Dito naman sa Galatians 6:2, sinabi, carry each other's burdens. In this way, you will fulfill the law of Christ.
ito po yung law of Christ na dapat natin sundin. Carry each other burdens. So dapat po may paki po talaga tayo sa ating mga kapatid. Ganun po yun, kaya sana sa next time or ewan natin kailan maulit ito, ma-apply din natin sa iba. Example, may ibang mga kasama tayo na dapat handa nating tulungan, gabayan at pangaralan. So, yun lang po gusto kong idagdag na yun po, may sa every time na mag-gathering tayo, sobrang importante po niyan. Kasi dito tayo kumukuha ng lakas, gabay, payo. Kaya kung maaari, huwag talaga natin kalitaan to. Yun po ang payo ng scripture sa atin. Kasi every time na magtitipon tayo, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos Diba? Pinapayuhan tayo. Simula sa pinakabata, hanggang sa magbinata, hanggang sa maging nanay at sa matanda, lagi tayong ginagabayan. Gaya sa mga kabataan, tinuturuan tayo na paano respeto sa ating mga magulang, sundin yung mga kautusan niya. So, importante talaga yung gathering. Kasi dito natin malalaman kung ano yung mas ikabubuti natin. Gaya pag magbinata ka na, ang turo sa scripture, huwag ka masyadong maligaw sa mga kasiyahan sa sanlibutan. Kasi alam natin nakakasira yun Kaya alam talaga na Yahweh kung ano talaga yung mas nakabubuti sa atin. Hanggat sa may mga magulang, hanggat maging magulang na tayo, kung paano natin dalhin yung pamilya natin. Tinuturuan din tayo sa scripture hanggang sa ating kamatayan. Kaya lagi po natin i-apply ito araw-araw na dapat magkakatipon tayo, gabayan ng isa't isa kasi yun ang utos bilang pamilya, bilang Israelites. So, yun lang po yung gusto kong idagdag. Baka may gusto kong sabihin pa si Bro Yaman. Ano mag-close up sa kanya? Yan, okay. Maraming salamat, Captain na Steven, sa karagdagan na yun. Mas naunawaan natin ngayon yung Hebrew chapter 10:25 na isang verse na nilagay natin sa unahan. Tapos, pag inulit na ulit natin pambasa, mas maintindihan natin siya kung ano yung pagtitipon na yun, di ba? Kasi yung para sa ikalalakas ng mga loob natin, pag-share natin, yun yung pag-build nun talaga. Maraming salamat po sa lahat-lahat. So, all praise to the Most High. All praises, happy Shabbat Shalom. Happy Shabbat Shalom. Kwam Yasharala. Kwam Yasharala. Nice.